Ito, pangalawang session nyo na to, di ba? Pangalawa na po. Nung nakaraang session, last week yun, di ba? Opo. Ang problema ko, yung pananakit Yan. sa kapaa. Okay. Pero nakikita ko, nagmamanas na kayo, di ba? Opo, opo. Nagmamanas. Kaya Mm. nung unang season po natin nakaraan linggo, pagtanggal pag ginamot na itong binti ko, nawala na yung sakit nito. Nawala na, no? Nawala kaagad. Nandito pa ako, ha? Hindi, ibig sabihin, nung time na yun, ang alam ko, nung unang session, hirap kayong maglakad, di ba? Oo, hirap din po. Hirap maglakad. Mabigat din, kasi parang may tingga yung paa ko na yung dalawa, eh. Mabigat, pero pagkatapos nun, gumanda na, di ba? Gumanda kaagad yung binti po. O yung binti, ano? Yun. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy na yung binti. Ang masakit na lang pabalik-balik, yung paa. Oo, yun, ano? O ngayon. Hindi, Kaya pero ngayon, bigyan nyo ako ng background yan, bago kayo na ano ba ang mga pinuntahan nyo na? Ano ba ang sabi sa inyo? yung sabi kasi nung una, ang unang gamutan sa paa ko, dahil sabi nila may bara daw, galing na rin ako sa ospital, na MRI na rin ako. MRI? Pasma daw, nandun na lahat. Pasma, okay. Tapos ang sabi, injikan daw ako ng gamot. 2 araw lang daw, pangatlong araw baka bumalik. Hindi nila masabi na gagaling. Babalik yung dati kong sakit. Ganon. Ganon ang pagkasabi. Kung babalik, ano? Pero, ano ang ano sa inyo, na kung sakaling, ano yung mga iba pa sinabi sa inyo na analysis? Kasi bilis yung makarecover. Marami po eh. Kaya lang, siyempre, ang proseso ng doktor, maniniwala naman tayo kasi yun, silang nasusunod. Silang nagbibigay sa atin ng tamang gamutan. Kaya lang, sa experience ko na gano'n nagkatagal, parang ayaw ko na bumalik. Ang pang ko, maghanap na lang siguro ako ng mga albularyo, ano. Ganon, ano. Baka sakali na lang kasi wala na pong nagbabago eh. Wala nagbabago. Sa dami ko pong nainom na gamot, yung naramdaman ko, paakyat na. Palala na palala. Oo. Gano'n katagal yan? Magdadalawang taon na. 2 taon? Pakit ang pakit, tapos anong Tapos yung dito sa katawan ko, parang may tumutusok na minsan. may tumutusok na. Oo, ramdam ko na eh. Pero hindi pa naman gaano kadalas. Oo. Kaya nang nalaman ko po na nagpagamot ito yung isa kong kamag-anak, Ayun, kaya mo nalaman kaya to. ko nalaman na nagpapagaling kayo ng ginagamot. Mabisa. Nasubukan na pala. Subukan ko. Wala namang mawala eh. Kasi dami na tayong mga pinuntahan ng mga espesyalista. Wala nagbabago. Wala. Baka doon tayo mamamatay sa kakainom ng gamot. Hinto na. Gano'n. Ayaw ko nang bumalik doon. Sige, pakita nyo nga yung lakad. Kasi nung unang punta niya rito, Normal medyo po. hirap siya maglakad. Hirap. Mabigat po yan. Sige nyo. Ito normal na po. Mag-ikot-ikot po kayo. Paa ko na lang ang masakit eh. Ngayon, nakaseason tayo ng pangalawa. Maganda na po. Lalong gumanda? Gumana po. Kanina medyo may konti. Ngayon, nawala na. Gano'n na. So, nag-improve. Dahil pangalawang session na ito eh. Pangalawa, wala pa itong gamot ha. Therapy pa lang ito ni doktor. Talagang wala pang gamot. Wala pang gamot yung iniinom. Hindi, kasi may sarili tayong doktor eh. Pero may binibigay tayo. Sige, meron tayong binibigay. Ito. Di ba? Nutrients. Hindi naman gamot dito. Pagkain ito eh. Oo nga po. Prutas gulay lang ito eh. Paulit-ulit kong sinasabi. Di ba? Opo. So naiinom mo ba to? Opo, tuloy-tuloy po. Tingnan nyo, di ba? Ang laking bagay. So yung mga nararamdaman nyo dyan, dito. Wala na po ako naramdaman sa taas ng katawan eh. Wala na? Paa ko na lang po. Pati tusok-tusok, hindi nyo Wala na po. Simula nung naunang season ito, yung tusok-tusok dito sa taas, wala na. Wala na, sa unang session, no? Basta ang sakit na lang na naramdaman ko bago pangalawang season, itong paa na lang. Paa na lang. Ngayon, pangalawang session Magana po. Magana, nawala na yung sakit. Nawala na rin? Nawala na rin po. Dalawang session. Pero babalik pa kayo kasi medyo sige po, sige. Di ba nung may kayo dyan, hindi kayo makapunta sa ibang lugar, di ba? Hindi po. Hindi na po pag wala akong trabaho, kahit gabi o linggo, hindi na. Baka pag galing trabaho, hindi siya na po. Pag lumakad kayo malayo, napapagod kayo? Pagod. Ngayon. Ang ginagawa ko po kasi malayo ang nilalakad. Tayo nga muna, ubad sapatos. Tsaka isa pa, pag tapos suot. pumapasok yun siya, nagsa-sidecar na yun sa palabas. Sidecar? Po, nangyayari. Pero nitong nakapag-persisyon na siya dito, naglalakad na kami mula doon sa Guson, papunta dito sa MC. Naglalakad na kami. So naglalakad Tapos na nung lang. kinabukasan, Naglalakad na po yung dati kong linalakad, binalik ko na yan. punta kami sa market very rin. good. Namili kami ng siya taga Bitbit. Punta pa kami Agora. Wala kami pa yung Ayaw patagamit. mo, may dala ako na mabigat pa, hindi pa po ako napakabot. Sabi ko, himala yata, nagyaya, napunta daw kami tanghaling tapat. Ang malaking bagay yung gano'n, yung wala ka nararamdaman. Kahit wala tayong pera, kahit may pera ka, pag may nararamdaman ka, wala. Bali-wala eh, di ba? Kayo ba ay pagod na sa pabalik-balik sa doktor at kakainom ng synthetic na gamot? Abay, tara na sa Aviso Wellness Center.
at alamin ang natural healing power of the body. J.R. Lawi. Ang lahat ng tao ay nabiyayaan ng natural healing power. Ito ang prinsipyo na pinalalaganap ng Aviso Wellness Protocol na pinangungunahan ni Engineer Ismael Aviso. Ayon kay Engineer Aviso, nagkakaroon ng iba't ibang sakit ang tao dahil napabayaan at hindi na gumagana ang ating natural healing power. Ang tao, pag hindi tayo nag-detox, nagbi-build up yung toxic eh. Kasi dapat ang tao, para maganda ang katawan natin, maganda ang daloy ng dugo, merong nutrients na kailangan sa atin. Malaking bagay ang diet o kung ano ang ating kinakain para gumana ang ating natural healing power. Kaya dapat ang kinakain natin, prutas at gulay, 90 to 95%. 5 to 10% lang ang karne. Pero hindi ko sinasabing masama ang karne. Kailangan yun, pero kailangan ko konsumahin natin. Kasi pang-build up ng muscle yun eh. Ilang mga natatanging Pinoy sa bansa ginawaran ng pagkilala sa katatapos lang na Bravo Filipino Awards na ginanap sa Manila Hotel. Pasabinigang pagkilala yung Pinoy inventor na si Ismael Aviso Sr. bilang Inventor of the Year at kanyang anak na young entrepreneur na ginawaran ng Excellence in Business. First of all, I'm very thankful na binigyan tayo ng pagkakataon ni Bravo Filipino na maging part of awardee of this year to be Excellence in Business. So I'm very happy na nakasali yung business namin dito. Nagpapasalamat ako maraming. Una sa Diyos, siyempre. Pangalawa, sa mga organizer nito, nakilala nila yan. Lalo-lalo na sa panahon ng pandemic. Ano?